Hi guys! Welcome to my channel. Today gagawin ko po ng review itong Louis Vuitton na Speedy 25 na bag. So nabili ko po ito sa off house a few days ago lang. So hindi po ganito yung itsura niya. So para po dun sa hindi pa nakakapanood nung vlog na ginawa ko, yung pong untitled ay Okay sa Japan. Isa po ito or ito lang actually yung binili ko that time. So, yung pong vlog na yon ay number 175. So, para po dun sa hindi pa nakakapanood ng vlog na yon, i-playback po natin yung video. Okay? So, nakita nyo guys, yung presyo nitong bag na to, ang original price niya ay 8,640 yen. So, ang equivalent niya in peso ay 3,888. Natawaran ko ito ng 8,000 yen lang. Kasi yung 640 yen, actually, yun yung tax nitong bag na to. So, pinatanggal ko na lang yung tax. 8,000 yen na lang po yung binayaran ko, which is 3,600 pesos siya. So, nakamura ako ng 288 pesos lang. Pero okay na rin, di ba guys? So, mura siya kung tutuusin sa presyo niya kasi original Louis Vuitton po ito na Speedy 25. But then, bakit siya mura, di ba guys? So, ipapakita ko sa inyo. So, actually, makikita nyo maganda yung ano niya, yung kanyang, ang tawag dito, hindi siya masyadong napipi. Ayan. Kasi, ayusin ko muna yung twilly niya, guys. Hindi siya masyadong pipi kasi nilagyan ko ito ng stuffings. Kasi kung hindi mo gagamitin naman, kailangan lagyan mo ng stuffings sa loob. So, nilagyan ko siya ng stuffings. Ito po yung nilagay ko, yung bubble wrap. So, maraming bubble wrap yung nilagay ko sa kanya para lang maano natin yung ano niya, yung structure niya kasi nasisira pag walang laman. So, tatanggalin ko muna yung mga stuffings na guys. See you later ha. So guys, bago ko gawa nito ng review, pakita ko sa inyo yung picture na nakuha ko sa Google kung paano natin malalaman kung saan siya ginawa. Ibig sabihin kung saan siya factory na ginawa and kung ilang taon na tong bag na to. So ayan guys, nakita nyo na. So sinasabi doon na ito po ay made in France and ito pong bag na to ay magto 28 years old na sa November 2018. So, birthday niya sa November. Okay. So, guys, ito yung paano ba natin malalaman kung saan siya ginawa. Meron po kasi itong ang tawag dito, meron siyang patch na packet lang. Wala po itong wala siyang zipper. Ayan. Patch lang siya. Nandito siya sa loob. Dito siya. So, dito po sa loob, makikita nyo. So, ito guys. Ito banda siya. Nakasulat sa kanya ay M1 1910. So, yung M1, ibig sabihin, manufactured siya sa France. Okay. And nakita nyo naman doon sa picture kung paano i-compute yung 1910. Ito po ay magto 28 years old na sa darating na November 2018. Okay. Kung nakikita nyo yung loob guys, malinis. Wala po siyang stains or whatsoever.
Ayan, aside dito sa kanyang patch pocket, wala na pong ibang pocket sa loob. Ayan po siya. So, ang size po ng bag na ito guys ay 25 centimeters from here, dito sa dulo hanggang dito. 25 centimeters po siya. Yan po ay 10 inches. And ito naman pong height niya from here to here ay 19 centimeters. So, 8 inches naman po siya. And yun naman pong lapad niya from here to here, ano lang siya, 15 centimeters siya. So, that is 6 inches. Okay. So, guys, kung mapapansin nyo, ito siya. Ayan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mura na siyang binibenta. Pero, baka magawan to ng paraan kasi parang very dry na kasi siya, kaya nagkaganyan na siya. So, siguro, baka pwede pa tong madala sa, yung leather conditioner. Pero, itatry ko pa siya. And ito guys, kung mapapansin nyo, itong zipper niya, meron din itong actually na dito. Parang ganito na may butas kasi nga meron itong lock. Actually, meron siya dapat na kasamang padlock and key. Kaso wala na nga. Ayan siya. So, pag isasara mo siya, dapat meron pang isang ganito kung saan ikakabit yung padlock. So, wala na siya. Kaya, another, kaya mura siya. And, so, actually, guys, okay lang to. Siguro, magagawan nga ng paraan to pag nalagyan ng leather conditioner. Kasi naman, guys, sa 28 years old, diba? Magto-28 years old na siya. So, ayan, kaganyan na yung leather niya. But anyway, in good condition pa rin naman siya. Although, importante sana na meron siyang padlock and key. Kasi accessories niya yon, whether gagamitin mo or hindi, okay lang yun. Kaya lang, yung resale value niya kung complete accessories siya. Pero anyway, okay naman siya. Yung kanyang canvas. Ito po ay yung tinatawag na monogram canvas. Ayan po siya. Diretso siya. Wala siyang cut. Ayan. Diretso lang siya. Okay. So, pati yung handle niya, guys, actually, kaya ko siya nilagyan nitong twilly. Kasi nga, yung handle niya, like this one, ganyan na siya. So, lahat yan, dito, dyan, sa likod, and pati itong mismong handle niya, kung masisilip nyo. Ganyan na rin siya. So, medyo na siya talaga. Although, okay lang naman siya, kaya lang parang dirty. Medyo dirty siya tingnan. Pero anyway, okay lang naman siya. So, para mas maproteksyonan ko lang siya, nilagyan ko siya ng twilly. Siya, guys. Pero usable pa rin siya, magagamit pa rin naman siya kahit medyo ganyan na siya. Ayan. Kasi ang zipper naman niya, okay pa naman yung zipper niya. Wala naman tayong problema sa niya, sa zipper niya. Ayan siya. So, yan po yung reason kung bakit mura itong bag na to. Pero sa edad niyang 28 years old, okay naman siya. Dahil walang butas yung kanyang canvas. Ayan. Malinis na malinis. Wala pong butas. Ayan. So, doon sa presyo niya, mura na yung guys. Kasi more or less, yung mga ganitong klaseng bag, kung bibilin mo to, siguro, yung mga ganitong edad na bag, na 28 years old, more or less, pwede mo pa siyang ibenta ng 5,000 pesos. Ayan. So, anyway, itong twilly na to, guys, ako lang ang gumawa nito kasi eto siya. Actually, ito, nabili ko rin to sa ukay-ukay. Mahaba ito.
yung pinagputulan ko. Ayan siya. Pinutol-putol. Ginupit ko lang siya, tapos tinahi ko siya para maging twilly. So, actually, ito, nabili ko naman to ng 50 pesos lang dun sa ukay-ukay sa Tagaytay. Ayan, 50 pesos. So, mahaba siya. So, kinat ko pa siya dito. Bale, dalawang ganito ka. Etong haba na to, plus isa pang ganito kahaba. Tapos, so actually, malapad to. Dalawa yung size niya, double. Ganyan siya. Tapos yung haba niya rin, itong haba na to, doblehin nyo pa. So, kinat ko lang siya ng taga ganito kalaki. Tapos, tinahi ko lang siya. Ayan, tinahi ko para maging ganyan yung size niya. So, ang ginawa kong ganito is 4. Ay, hindi, 3. Isa dito, and isa para sa ribbon niya. Okay. So, nalagyan ko ng ribbon pang ano din, pang dagdag ganda rin kahit papano, hindi ba? So, ayan guys. So, yung twilly, ako lang ang naglagay niyan. Actually, hindi ako masyado marunong, hindi ako masyado magaling, kaya medyo lumalabas ng konti. Ayan. Medyo lumalabas siya ng konti, pero tatahiin ko na lang siguro para magdikit sila. Ayan. Tapos yung kabilang side, ganito siya. Ayan siya. Ito yung kabilang side. Ayan siya. So, ayan. So, tinahi ko na lang siya na sinulid. Ayan. So, tinahi ko na lang siya. Inattach ko mabuti dito. Kasi otherwise, sa kakagamit mo, sa kakahawak mo, naglulus. Naglulus kasi yung tela dahil madulas siya. Kasi silk siya, hindi ba? So, ang ginawa ko, tinahi ko na lang. And kung in time, maglulus din dito, tatahiin ko din yan sila guys para hindi sila matanggal. Kahit nakatahi to guys, just in case na gusto mo magpalit ng twilly, edi tas-tasin mo lang, hindi ba? Ganun lang naman siya kasimple. Okay. So far, masaya naman ako dito sa nabili kong Speedy 25 na to kasi namurahan talaga ako sa kanya. And maganda naman yung loob niya. Maganda kasi yung loob niya. Maraming nalalaman. Kaya okay na sa akin to. So, that's it guys. I hope nagustuhan nyo itong aking review for today. So, thank you guys for watching. I hope to see you again on my next video. Bye-bye. Please don't forget to subscribe. See you again.